Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Kumanta na nga umano ang ahensya ng PIDEA patungkol sa isyu nitong Presidente Kuting ng Norte na ito at itong si ahas ng Malacanang na si Liza Tanas Mags at sa isyong pagbubura ng pangalan nitong Lazo na ito sa pangalan ni Kuting at Mags sa drug watch list noong nakaraang war on drugs or tinatawag nating tukhang. Hindi na nga umano nakatakas itong dalawang couples of crime na ito dahil sa matinding pagbubulgar ng PIDEA sa kanilang mga kabalbalan at kahindik-hindik na gawain kasama na nga rito ang kanilang pagpupulburon session sa loob ng Malacanang at pagpupulburon din sa ibang bansa. Tila ba aligaga itong dalawang ito at hindi na mapakali sa kanilang nalaman na nilaglag sila ni Chief Lazon sa kanilang mga kabalbalan. Dito nga natin makikita na wala talagang pwedeng pagkatiwalaan dito sa ating bansa dahil nga umano ay lahat ay traidor. Hindi nga rin naiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, sana matapos na ang magulong politiko dito sa Pinas, kawawa tayo, lalo na mga kagera, lalo tayong magugutom, magmamahal ang mga bilihin lalo na bigas. Alam nyo, huwag nyo na abalahin ang Pangulo para sa kasiraan nyo na ginagawa sa kanya. Kasi para sa Pangulo, hindi ngayon kayo narapat pagkaaksayahan ng oras dahil marami mga Pilipino na dapat laanan ng oras at bigyan ng pagkakataon marinig ang kanilang hinaing sa ng bawat Pilipino na sabik sa ikauunlad ng bayan. Kung ako sa inyo, matuto kayong magantay sa oras na dapat bigyan kayo ng pagtimpat sa ng mahal na Pangulo. Huwag kayong mag-alala at mainip may nakalaan naman na panahon sa inyo. Ang mahal na Pangulo, darating ang oras nyo at marapat lamang ilagay kayo sa dapat nyong paglagyan. Dapat ipadrag test in public for sure, di ba? Ang taong bayan na ang humusga kung totoo ba talaga. Bakit ayaw ni PBBM magpa-drug test para matapos na at malaman na sa buong bansang Pilipinas? Wala nang pag-asa ang bagong Pinas. Wala ng pera ang bayan, lalong naghihirap ang bayan natin. Maawa naman kayo sa mahihirap nating mamamayan. Di nyo madadala yan. Dapat kung saan ang tama at gumagawa ng maganda, suportan natin kung ganito na namumuno. Gusto ni Bangag mamatay ang mga tao pero sila kaya nilang lumipad sa ibang bansa. Well, para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Magbato ng mga akusasyon. I'm really curious hanggang saan dadalhin itong pangbibisto niya, no, sa administrasyon na to. And let's see kung mapapatunayan niya lahat, 'di ba, ng akusasyon na binabato niya, no, kay President BBM at saka sa kanyang partner, si First Lady Liza Araneta. Look, known vlogger Maharlika, through her Boldiakan Facebook page, uploaded documents purportedly from PIDEA to prove her claim that President BBM was on the agency's narco watch list. Confirmed ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA noong panahon ni Noynoy. She wrote in the caption, "Kasado na ng gabing yon ang operasyon ng biglang hinarang ng Cabinet Secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na ang humusga kung gusto nyo pa panatilihin si Bangag sa Polvoron admin," sabi ni Maharlika. Grabing expose ito, mga lods. 'Di ba? PIDEA, no? Kayo, mga lods, anong masasabi nyo? Kasi sabi din ni Maharlika may video daw, pero hanggang ngayon wala pa namang video. Pero grabe lang yung determinasyon ni Maharlika, no? Grabe yung kanyang talagang gigil na i-expose yung lahat ng mga nalalaman niya kuno. And for me, mga lods, it's a serious offense kung hindi ito totoo.
Diba? Kasi ang masisira nito, ang PDEA, ang ahensya ng gobyerno. Kaya abangan natin ang mga susunod na pangyayari. At ito pa mga Lods, ito lang based on my experience lang, bakit tahimik lahat ng mga mainstream media? Pansin nyo ba mga Lods? ABS-CBN, GMA, TV5, sa mga ganitong issue, grabe, sobrang tahimik sila talaga. Buti pa nga itong Daily Tribune, di ba? Napansin, no? Napansin ang akusasyon, no, ni Maharlika. Kasi guys, kasi mga Lods, is a serious offense. Napakaseryosong offense ito. Pero bakit tahimik ang media? Grabe. Na-shock talaga ako. Bakit tahimik ang media? Hindi naman sila ganyan sa panahon ni former President Duterte. Hindi sila ganyan. Ngayon lang nagkakaganyan ang media. Grabe! What's happening? Nawindang kami kaninang umaga dahil haya na si Maharlika. At ano ang kanyang balita? Abay, meron siyang ipinakita na mga dokumento galing sa PIDEA na di umano ng ating PBBM ay sinusubaybayan ng PIDEA dahil ito ay isang pinaghihinalaan na drug user sa isang kondominium. Nakita nyo ba yun? Halika, pakita natin ngayon kung ano itong dokumentong ito. No? Ito ay dalawang dokumento, no? Na di umano ay galing sa PIDEA. No? Now, tinakban po yung mga pangalan ng ibang tao na nandoon sa listahan at tinakban din kung sino ang pumirma. Now, bukod pa dito, abay itong si Maharlika ay merong isang tao na binunyag na kasama ni PBBM at ni Lam sa New York nung sila pumisita sa New York. Abay itong tao pa lang ito ay wanted for drug pushing sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, pati Australia. Ang tanong, ano kaya ang ginagawa nitong pinaghihinilaan na drug pusher sa New York na kasama ng ating presidente at ni Lam? Tayo pa bang mga Pilipino nagbayad ng kanyang pamasahe at hotel papunta doon sa New York? Pero himay-himayin muna natin. Okay? Pero ibalik muna natin yung dokumento tungkol sa PIDEA. No? Ito po yung, yan. Dalawa itong pinublish ni Maharlika. Isang authority to operate at saka isang pre-operation report. Makikita nyo rito na ang name of target ay si Bongbong Marcos Jr. No? At para bagang ito ay pre-operation report dahil magkakaroon sana ng raid. No? At nakatukoy dito yung lugar na dapat na i-raid. Now, napakadali naman nag-issue ng PIDEA ng disclaimer. Ang sabi ng PIDEA, nakita ko naman sa computer yan, dito sa Facebook din, na tinignan daw nila yung computer records nila at walang ganitong pre-operation report daw. At ang sabi nila, dahil dito, peki daw ito. Well, alam nyo naman, abogado tayo. Unang-una, ang tanong ko, ano ang kinalaman ng computer dito sa dalawang dokumento na ito? Totoo po na kapag electronic document, meron tayong electronic evidence rule na para ma-authenticate yan, dapat kukuha tayo ng authentication doon sa server o yung pinanggalingan ng dokumento. Kinakailangan meron yang kumbaga cyber signature. Pero kung titignan nyo itong dalawang dokumentong ito, hindi naman ito electronic documents. Ito'y ordinaryong papel. Ito nga ay fill in the blanks. Hindi po ito electronic document na kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence rule. So paano po ito mapapatunayan sa hukuman? Ha? Well, kinakailangan yung original, unang-una. Tapos meron ditong nakapirma, kinakailangan ipresenta yung testimonya ng pumirma at sabihin, pirma ko nga yan. Tapos mamarkahan Exhibit A, Exhibit B, yung pirma niya, A-1, yung pirma ng, sa second page, A-B-1. So ibig sabihin, wala pong kinalaman ang electronic evidence dito. So ano yung sinasabi ng PIDEA na wala sa kanilang computer list itong pre-operation report? At siyempre, katakataka, abay, AI pa raw ang pumeke. Sos Mariosep naman, sa papel na ganito, hindi na po kinakailangan ng AI kung PPKN yan. Pero kung PPKN naman yan, bakit pre-operation report yan? Kung PPKN yan at sisirain ng presidente, dapat sinabi na dito, confirm at hindi lang pre-operation report. So, ano naman ang dapat tingin natin sa PIDEA na denial? Well, unang-una, ang denial ay mali kasi ang ini-invoke nila, e-evidence rule, electronic evidence rule. Hindi naman applicable ang e-evidence rule. Ang applicable lang dito, nasaan ang original at sino yung pumirma at paninindigan ba ng taong pumirma. Pwede nang gamitin yan sa hukuman. Now, sige, tanggalin na natin yan nang makita nyo naman ang mukha ko dahil nakakasawa na yung dokumentong yan. No?
Pero ang punto, mga kaibigan, wala naman tayo sa korte. Tayo po ay nasa korte ng public opinion. Hindi naman maghuhusga ang West kung yan ay tatanggapin dahil hindi naman sila nasa sakdal sa kahit anong kaso. So ang mga tao dapat hindi masyadong technical. Bagamat dapat nga sabihin natin, paniniwalaan natin yan kung yung pumirma ay paninindigan niya na pirmangan niya yan. Pero anong halaga niyang PDEA report na yan? Well, kasi nga po, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Davao, sinabi niya na nung siya ay mayor pa, binigyan na siya ng ebidensya ng PDEA na gumagamit ng droga si PBBM. At mukhang itong PDEA documents nito ay ebidensya nga na pinaghihinalaan na gumagamit ng droga si PBBM. So kumbaga, itong ebidensyang ito, bagamat hindi siya electronic evidence at hindi kailangang patunayan sa pamamagitan ng e-evidence, ito po'y corroborative doon sa sinabi ng ating dating Pangulo. At kung tetestigo pa ang ating Pangulo at sasabihin na eto nga yung dokumentong pinakita sa akin, ay yun na nga po yun. Talaga makukorroborate yan at eto nga yung tinutukoy na ebidensya ni Presidente nung siya'y nagbitaw ng mga napakabigat na paratang na merong ang ebidensya na gumagamit daw ng pinagbabawal ng droga, ng pulburon, ang ating Presidente. Yan po ang halaga niyang expose ni Maharlika. Now, sino naman itong taong ito nakasama sa New York? Now, tignan nga natin ngayon itong larawang ito. Hindi ko alam kasi kung kakilala siya. Ang pangalan niya, Mark Anthony Sayarot E. Ravelo. At ito pala ay nahulihan ng 149 million worth of shabu sa Ayala, Alabang. Ayun, sinama ni Maharlika yung kanyang pinanggalingan ng balita. At hindi lang po yan. Abay, meron pa palang kaso itong taong ito sa Australia dahil siya ay nadawit dun sa mga Australian dog holes, yung mga nagpapasok ng droga sa Australia. Pero ang katakataka, tignan niyo yung larawan. Si Mark Anthony Sayarot E. Ravelo nandoon, malapit kay PBBM at kay Lam nung sila'y nagpunta sa New York. Hindi ako sigurado pero yung nakaitim po, yung wala pong buhok, mukhang yan po ay isang congressman. Pero kung matitignan nyo po, hindi naman nagpapapicture lang itong si Mark Anthony Sayarot. Kung hindi, parang kasama talaga siya ni PBBM at ni Lam. So ang tanong, unang-una, ano ang ginagawa ng isang pinaghihinalaan na drug pusher, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Australia, kasama ng Presidente at ng First Lady sa isang opisyal na trip sa New York? Pangalawa, kabahagi ba talaga siya ng Philippine delegation? At tayo nga ba ang nagbayad ng kanyang pamasahe at ng hotel dyan sa New York? Bakit naman natin babayaran ang hotel at pamasahe ng isang pinaghihinalaang drug pusher? At syempre, may mga balita naman inattach si Maharlika dyan, dapat tignan natin kung ano na nangyari sa mga kasong yan. Kung siya ba ay napatunayan ng guilty or not guilty, pero bago lang po itong mga kasong ito eh. Kasi itong larawan naman ito, nung 1 taon lang. Naalala nyo naman yan po ay wala pang 6 na buwan, o parang pangatlong buwan pa lang ng ating Presidente, mula nung siya nanumpa bilang Presidente, nagpunta na ng New York. Anong nakakabahala dito sa dalawang expose ni Maharlika? Si Maharlika kasi sa mulat-mula sinasabi, pulboronic ang PBBM. Gumagamit daw ng pulboron. Sinabi rin po yan ni dating Presidente Duterte. Ngayon, lumabas ang dokumento, well, syempre, tinatanggi nila at pinasisinungalingan, pero ang basehan ng kanilang pasisinungalingan ay hindi naman tama dahil hindi naman siya electronic evidence. Now, sa tingin ko, kaya tinanggal naman ni Maharlika yung pangalan ng pumirma doon sa dokumentong yon kasi nga, naku, baka mamaya magurgur kung sino man ang pumirma noon. Dahil nakasalalay sa kanyang testimonya na yung pirmang yon ay pirmangan niya para po mapatunayan yung authenticity ng dokumento na yan. At syempre, pag nakakakita ka naman ng drug pusher na kasama ni PBBM, bakit? Syempre ang isipin nyo, sinong sinusuplehan ng drug pusher? Well, wala naman akong conclusion dyan. Bahala na kayong maghusga, bahala na kayong magkaroon ng paninindigan, pero sa tingin ko, dumarating na ang panahon na masisiwalat ang katotohanan kung nasa tamang isipan ba ang ating Presidente. At importante po yan sa usapin ng West Philippine Sea. Abay, mukhang magkakagera na tayo. Mukhang ipapasok na tayo sa gera ng ating Presidente. Ang tanong, siya ba ay nasa sapat at tamang pag-iisip? Hindi ko po alam. Pero tayong lahat, mga mamamayan ng Pilipinas, ayon po sa 1987 Constitution,
Meron tayong karapatan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Freedom of information. At siyempre, yung estado ng pag-iisip ng isang presidente, lalong-lalo na sa panahon na mukhang kinakaladkad tayo sa gera, siya ba ay nasa tamang pag-iisip? Anong tingin nyo, mga kababayan? Tignan natin ang inyong mga komento. Sino ang ating unang suki? Boy Waray-Waray, attorney, nakita mo na kay Maharlika about sa PIDEA. Ano ba yun legit? Hindi ko nga po alam. Para malaman natin ang authenticity niyan, kinakailangan lumutang yung pumirma at sabihin, pirma nga niya yan. So hindi ko po sinasabing legit yan, ha? Sinasabi ko lang sa inyo kung paano mapapatunayan ang katotohanan ng dokumento na yan sang-ayon po sa ating laws of evidence. Kill Zybel, kahit sino pwede gumawa ng ganung papel, grating legit. Pero bakit walang control number? Hindi ko po alam. Hindi ko naman po sinasabing totoo yung dokumento niyan o authentic. Sinabi ko lang kung paano dapat patunayan. Okay? Ang importante, sino yung lumagda at tatayuan ba niya ng lagda ngayon. Reggie Regal Felipe at Tony Harry, dapat magpa-drug test na si Bongbong para matuldukan ang akusasyon ni Maharlika at PRRD. Ang pananahimik ni Bongbong ay lumabas na guilty siya. Well, hindi ko naman po iniisip na ang pananahimik niya ay guilty siya. Pero ngayong meron ng ganito, kinakailangan sagutin na niya ang paratang. Oo o hindi. Kung oo, hanggang ngayon ba o sa nakalipas lamang? Dahil kung nakalipas naman yan, wala na tayong pakialam kung siya ay gumamit na bago siya maging presidente. Vin Fernandez, tama attorney, bakit kasama niyo ang mga kaso ng drugs? Sabi niya, ewan ko po, tanungin natin sila. Minimi, ano ba yan? Dapat yung kasali sa polvoron na celebrity lumabas at magsalita na parang makaganti siya sa mga sumira sa kanya. Well, iba po yung nakita kong pangalan. May nakita na akong pangalan kasi pero wala akong kopya. Pero nakita ko pong pangalan. Pero dahil wala nga akong kopya, wala naman akong karapatan na ibunyag yung pangalan na yon. Okay? Ashley Sabado, wala na akong tiwala sa government buhat ng maupo si Marcos dahil malulugmok ng tuluyan ng Pilipinas at magkakaroon ng war sa pagitan ng China dahil kay Marcos. Ang tanong nga po ay kung magkakagera, may interest ba tayo dyan? At yung decision ba ay ginawa sa tamang pag-iisip? Okay. Mercedes Samson Okamoto, kakaiba din itong administration ngayon, lagi denial sa halip ng mga paliwanag, binabalang pa nila at ginugurgur ang kokontra. Well, gurgur is real po. Okay? Basta ako, sinasabi ko sa inyo kung anong law of evidence. Hindi ko sinasabi na totoo yan, hindi ko sinasabi na kasinungalingan yan, pero para mapatunayan yan, kinakailangan yung original at yung taong pumirma. Archival Blancas, si Maricel Soriano po ba yung kasama niyang big name dyan sa papel attorney? Ay, naku, wag na natin magbanggit dyan. Ayaw ko magbanggit kasi wala naman akong kopya, nakita ko lang. Ben Totole, ano ba ginagawa niyo men and women in uniform? Kilos na. Ikaw talaga, Ben. Okay, Sela V live, nakusuki din. Magpa-drug test sa BBM ng live kung hindi totoo. Ako, magsimula siya sa denial or admission. Pero hindi po pwedeng, I will not dignify that with a response. At yun ang sinabi niya nung tinanong siya ng media tungkol dyan. Ana Bakidan, hello po. Attorney Harry Roque, wow, nasa Japan po kayo. Siguro uminom po kayo ng miso soup. Oy, naku, syempre, breakfast. Uminom na ako ng miso soup at mamaya siguro. Hindi pa ako nag-aapunan, ha? 9 past na po dito, pero napakatagal po ng biyahe. Kaya narita po kasi ako nag-landing. Kaya ngayon lang ako nakarating dito sa Tokyo. Napagod na nga ako, nag-tren ako, pero dun sa final stop ko, ay naku, nag-taxi na ako. Mura lang naman. Ellen Inocencio, abay nag-counter ang PIDEA, fake news daw yung papel na hawak ni Maharlika. Well, gaya na akin sinabi, no? Yung kanilang pagdi-deny, mali naman. Kasi binabatay nila yon sa electronic evidence law, hindi naman electronic document itong papel na ito. Ordinary authenticity lang. Ordinary procedure of proving authenticity lang. Yung original at yung testimonya ng pumirma. Yun naman, sapat na po yun. MAC Suke, Sir Spock, sinabi na Atty. Trixie na nakita niya din ang documents na yan. Okay. Meds Marandarte, hello Attorney Spokes, maraming salamat sa malasakit mo sa ating bayan. Stay healthy kasi kailangan ka talaga ng bansa natin. You're a brilliant lawyer. Hindi naman po, kahit sinong lawyer, pwedeng ma-explain po yan. Basic na basic po yan sa rules of evidence kung paano papatunayan ang isang dokumento. Hindi po kinakailangan magaling na abogado dyan. Mac Gibson Mijares, pero nakalagay kasi no alias. Bongbong Marcos po ba ang true name ng presidente? Well, alam ko ang kanyang alias ay Bonget ata. Yun ang kanyang alias.
Okay, si Okidok Bats, sinungaling yung PIDEA, mas reliable si Maharlika kasi nga marites lang mga source niya. Sinabi rin niya na hiwalay na si BBM at First Lady tapos kidnapper. Di daw si First Lady at marami pang iba kaya talagang magaling si Maharlika, parang FBI din siya. Hindi ko po alam kung bakit napakadaming sources ni Maharlika. Pero hindi rin ako nagtataka. Kasi sa mulat-mula, siya siguro pinakamalapit na loyalist kay PBBM na vlogger. Wala nang ibang mas lalapit pa sa mag-asawa kung hindi itong si Maharlika. Hindi ko talaga alam po ano nangyari sa kanila. Chris Parr, ang tahimik ng mga mainstream media sa isyong ito. Well, yung Tribune po wrote about it. Pero alam nyo naman, kasi nga SMNI, sumuporta sa eleksyon, pinasarado, lalo na yung mga hindi sumuporta sa eleksyon. Meron po siyempre chilling effect yung nangyari sa SMNI. Okay? Edisa Borbe, good evening po, attorney, watching from Palestine, West Bank. Naku, mag-ingat po kayo dyan sa West Bank at kumakalat na rin dyan ang gulo. Mabuti na lang na-aproba ng Security Council yung panawagan na magkaroon ng ceasefire dyan sa Gaza. Okay? Si Reggie Rigal Felipe, Attorney Harry, ano sa palagay? Authentic ba yung mga dokumento na nilabas ni Maharlika? Ano naman mahihita ni Maharlika kung magsisinungaling siya? Wala po akong palagay. Ang akin lang, kung paninindigan ng pumirma at mailalabas ang orihinal na dokumento yan, sapat na po yan para patunayan ang katotohanan ng dokumentong yan. So in other words, sinasabi ko lang sa inyo yung mga paraan para ma-establish kung authentic siya o hindi. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Spokes Hour. Alam ko po, mainit ang mga issue ngayon mula sa West Philippine Sea, sa Ayungin at ngayon, ang PIDEA leaks ni Maharlika. Well, yan po ang kagandahan sa malayang pananalita. Meron po tayong inputs, meron po tayong mga pwedeng pag-aralan, at pagkatapos ng pag-aralan, po pwedeng magkaroon ng paniniwala, at ang resulta ng paniniwala ay paninindigan. Ano po ang paninindigan ninyo? Well, tsaka nyo na pong sagutin yan. Ito po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at broadcasting live from Tokyo, Japan. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.